John 6:35 and 40. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth me shall never thirst. But I said unto you that you also have seen me, and believe not. Verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and in him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that all of you which hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which saith the Son, and believe on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Drawing closer to Jesus Christ, ito po ang sentro ng ang turo sa New Testament. Ito po ay isang sentro kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang ini-emphasize niya na nilalapit niya ang kanyang sarili sa di mananampalataya. Ganon din sa atin na maging comfort ito sa atin. Bakit kailangan natin na maging malapit o maging close tayo sa Panginoon? Dahil po sa kapanahunan po natin ngayon, dahil sa kanyang biyaya, ay masumpungan natin ang kanyang grasya, no? Dahil we are living in the last days. We are living in a church age kung saan maraming mga churches, mga grupo na ang paglapit sa Panginoon ay ibang kaparaanan. So may 4 akong points na i-share sa inyo sa gabing ito mga kapatid. Ang una dito ay acceptance without condition. Ito po ang pinakamahalaga na ina-assure tayo na pag lumapit tayo sa Panginoon, tayo po ay anuman po ang ating mga nakalipas o ang ating mga nararanasan, wala po itong kondisyon sa Panginoon, no? Kaya tayo ay makalapit sa Kanya ng buong katapatan. Sabi sa John 6:37, sabi niya, all that the Father giveth me shall come to me, and in him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, ang Ama lang po ang may karapatan na ilapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas na ma-fix natin ang ating buhay, ang ating mga plano sa plano ng Panginoon. Kasi pag tayo ng mga tao, pag tayo po ay, lalong-lalo na sa ating mga trabaho, may mga kondisyon tayo para gumawa tayo ng maayos na trabaho. Minsan, yung mga supervisor natin ay we set a condition na minsan, tayo ang masunod, hindi ay yung mga nagli-lead sa atin. No? Naggagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya minsan, ang mga trabaho natin hindi ito naging maayos. Fail ito sa kanila. Pero sa Panginoon, wala siyang kondisyon. Lahat tayo ay makalapit sa Kanya. Walang kondisyon ang Panginoon. Dahil sa Kanyang biyaya, we are free to offer our lives to Him. Na gagawa ka ng mabuting bagay, gagawa ka ng ganito-ganyan para lang malapit ka sa Panginoon. Na in some other groups, yan po ang tinuturo nila. Pag lumapit ka, ay gagawa ka muna ng mga bagay o kung anong mga magagandang gawain para lang pampalubag loob. No? Katulad yan, sabi nga ninyo, natin sa atin, madre, binigyan tayo ng printer. So, it's so a blessing na may mga tao because of their
wrong motives, ito po ay nagagawa nila, akala nila ay sila ay maliligtas. Pero mabuti lang sa biyaya ng Panginoon, si pastor hindi sila nag-usap tungkol. So, nakakatuwa, no? Kasi yung mga bagay na minsan hindi mo na-expect, gagamitin ng Panginoon yung mga tao na hindi nating kapanampalataya, nagagawa ng mga bagay na mag-benefits naman ang church. No? So napaka hindi mo maarok yung mga plano ng Panginoon. So sana yun din ang pagkakataon, no, na maisira natin siya ng salita ng Panginoon. Kasi ako may classmate din akong madre nung elementary hanggang high school, ngayon nasa Italy siya madre. Pag talagang inaano ko siya ng salita ng Panginoon pag magbakasyon siya dito. Pero wala na tayong magawa. All we need to do is to share the Word of God to them. Let the Holy Spirit convict them. Kasi hindi na natin part yan na pilitin sila ng pilitin dahil alam naman nila ang mga bagay na ito. So nakakatuwa, no? So walang kondisyon po ang lumapit sa Panginoon. Kahit ano man ang kalagayan natin sa buhay. Pero ang mahalaga, na tayo na mga anak niya, ito po ay maging habit sa atin na lumapit tayo sa Panginoon na walang kondisyon sa ating mga sarili. Minsan, naggagawa tayo ng kondisyon na like, pupunta tayo sa meeting, may mga kondisyon tayo kasi gusto ko masagot ang aking panalangin, makapunta ako sa church, because we expect something. Na pag nandito tayo sa church, we can make a lot of blessing. We can receive a lot of blessing. Which is some of the prosperity gospel, yan po ang kanilang paninindigan. Kaya ang dami nila pag linggo. Dahil they expect something that pag nandyan sila sa church, na talagang makatanggap sila ng mga biyaya na ito. So ito po, sa Panginoon, wala pong, unless ang Panginoon po ang magbigay o lumapit sa atin, wala pong limitasyon ito ang paglapit natin sa Kanya. So tayo po ay libre na makalapit sa Kanya. Whatever status in life, ano man yung pinagdaraanan natin, wala pong naghahadlang sa atin. Tayo lang minsan naghahadlang sa ating mga sarili na lumapit sa Panginoon. So ang second point po, ang source of a living water. Dito po sa mundo na ating kinalalagyan, maraming mga tao o mga di mananampalataya, kahit tayo ng mga taga-sunod ni Kristo, dumarating sa ating buhay na minsan nagdi-drain ka sa iyong spiritual na buhay. Minsan, tinatamad ka. No? Dumarating po sa buhay natin yan na para bang yung ating mga kagustuhan ay hindi natin nakukuha. Kaya minsan, yung source of living water natin, which is the Lord Jesus Christ, ang kanyang salita, ay napawalang bahala natin. Tinatamad tayo sa pagbabasa, tinatamad tayo sa sali sa mga gawain ng church. Kaya minsan, yung nagdi-drain tayo sa spiritual natin na mga buhay. Pero ang Panginoon ay nag-offer na ito ng source of living water. No? So ang kanyang sinasabi diyan sa John 7:37, John 7:37 and 38, sabi niya dito, In the last day that the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of water. So nakikita po natin na yung living waters na ito ay patuloy itong nananahan sa atin pag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi po ito, kumbaga sa buhay natin,
Wala po itong limit. Pag tayo po ay sumusunod sa Kanya, palagi po tayong nare-refresh. Kung tayo po ay nagbabasa, nag-meditate ng Kanyang salita. Kaya tinuturoan niya tayo na huwag tayong magsawa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil ako din minsan, sa sobrang daming iniisip, daming ginagawa, na preoccupied tayo sa mga bagay ng mundong ito, na minsan napabayaan natin yung ating mga relasyon sa ating Panginoon. Minsan, nagpa-falter tayo sa ating mga relasyon sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pastor, sa ating mga kapitbahay, dahil minsan ay parang na-carried away tayo ng mga bagay na ino-offer ng bundong ito. Pero yung salita ng Panginoon, palagi siyang buhay sa ating mga puso at isipan. Kaya yan ang kagandahan lang, dahil mga anak tayo ng Panginoong Hesukristo, kahit anong ginagawa natin, nagkakasala man tayo, gumagawa man tayo ng sa loob natin, He knows our motives, pero at the end of the day, nandun pa rin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi niya tayo kayang itakwil. Kasi nga, sabi niya, I have been chosen you since the beginning. So, hindi na tayo makapalag. Kung tayo man ay gustong umalis sa paglilingkod sa Panginoon, ay babalik at babalik tayo sa Kanya. No? Ganon din sa akin, nag-backslide ako ng maraming taon. Nakita ko yung asawa ko, pero nung bumalik ako, it's a blessing na pati sila, pati mga anak namin, they experience the source ng living water na ito. Sinirang ko sila ng salita ng Panginoon. At the end of the day, they find the salvation na through the Lord Jesus Christ. They have relationship. So yun ang magandang mga pagkakataon na kahit lumalayo ka sa Panginoon, pag talagang tunay, kaya sabi niya nga sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me. No? And him cometh to me, I will in no wise cast out. So hindi tayo po pabayaan ng Panginoon, lalong-lalo na pinili tayo before the foundation of the world. Kaya kahit ano na giwang-giwang natin dyan, dumaranas man tayo ng maraming kapigatian, mga problema, it's part of our spiritual maturity. Kasi tayo dumadaan, katulad mga young people, daanan nila yan. Kaya kailangan natin, we need to understand them. Yung mga marinig natin, yung ating mga young people, wala na sila dito. Minsan, nanghihina sila. That's the time we need to pray for them and to remind them na bumalik sila kung saan sila tinawag ng Panginoon. Sabi niya nga, don't forget your first love. Kasi tayo naranasan din yung first love natin. Hindi lang first love natin sa ating asawa, kundi ang first love natin ay ang Panginoong Hesukristo. Na talagang nagkukumahog ka. Ewan ko kung naranasan nyo lang when I first know the Lord Jesus Christ na talagang parang ayaw mong umuwi. Gusto mo na lang palagi may gawain, palagi ganito. Yung hot na hot ka sa gawain. Pero pag hindi tayo mag-ingat, it will fade away. Kasi ang diablo palagi nandyan eh. He is like a roaring lion. Kaya ang mga nangyayari sa atin, let's go back to the source of a living water. Palagi tayo mag-refresh ng ating mga sarili sa salita niya. Dahil, sabi nga, 1 week without the Word of God, it's the whole month you are weak. Something like that, no? So, nalaranasan natin yan, na pag hindi tayo nagbabasa, kulang tayo sa salita ng Panginoon, nanghihina po tayo. At mabilis tayo uminit ang ating mga ulo. Dahil minsan ginagamit ng kaaway yung mga bagay, kahit maliit, no? Maliit na mga bagay na wala kakwenta-kwenta minsan kayo ng mag-asawa,
hindi na kami exempted dyan. Nagugulat ka lang, nagsisinghala na eh. Pero that's reality, that's life sa mag-asawa. Pero yan ay hinuhubog kayo ng Panginoon. Kasi kung walang mga ganyang mga bagay, walang pagmamahal. How could you test your love for someone kung puro lang kayo pagmamahal? Wala. Kahit ang ating Panginoong Kristo, minahal niya nga tayong lahat. Pero naranasan niya pa rin ang kapigatian. Pero he never complained. Yun ang maganda sa ating Panginoon. So ang pangatlo po, walking in the light. Sabi dito. Sa ating paglakad, minsan nakukompuse tayo at na-overwhelm tayo, no? Sa mga bagay na makapagbigay sa atin ng kahinaan sa ating paglilingkod. Lalong-lalo na yung mga bagay na ginagamit ng kaaway para tayo malinlang nang akala natin minsan ay mga blessing na. Pero minsan ito'y naging curse sa atin. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin minsan ng kahinaan na lumakad tayo sa kadiliman. Minsan nabibigyan natin ng priority ang mga bagay na hindi makadiyos. No? Minsan nangyayari sa atin yan. Kami din hindi kami exempted yan. Because what Satan is offering the Lord, he also offering to us. Pero sabi nga sa John 16:33, be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Yan palagi pag may mga memory verse tayo, nalalaman, quote it. It reminds that the Holy Spirit is working in us. Kasi nawawala yung lumalayo ang kaaway. Pero kung wala kang alam na memory verse, ay medyo papatulan mo yan. Minsan, sa mga pagmamaneho natin, yan, Satan is always there. Punta ka na lang ng church. Sige, may nagkakaskasan, katulad kanina din. Ang liit-liit na ng gusto pang mag-cut. Pero dahil yung banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo ay nandyan sa atin, palagi niya tayong iniingyatan. Kahit nagre-react tayo. That's human nature na nagre-react tayo sa sitwasyon na ginagawa din ng kapwa natin. Lalo na yan kung hindi man mananampalataya. So, diyan natin matitest yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi doon din tayo nanggaling. Mas masahol pa tayo nung wala pa tayo sa Panginoong Jesucristo. Kunting kibot lang, sigawan mo na yan. So, yun po. Palagi natin tandaan na pag lumakad tayo sa ilaw na ito, may kadiliman din na ginagamit ang kaaway. Na ma-divert ang ating mga atensyon na tayo ay hindi naging example. Yung ating testimony, kahit maliit na bagay, sirain niya. Kaya, palagi nating tandaan, sabi sa John 8:12, sabi dito, if you have your Bible, sabi niya, then just speak again unto them, saying, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, palagi tayong, kahit gabi, nakatutok yung solar panel ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi yung protection niya nandyan palagi. Kahit sa mga alangan ng mga bagay, sa mga aksidente, naalala ko yung sabi ni Pastor dati na kahit na aksidente tayo, may mga anghel na nag-i-intervene para hindi tayo mapahamak. At maraming beses nangyayari sa akin yan. Na muntik ko na, kasama ko yung aking pamilya, muntik na kaming ng bus. No? Dahil yan ay ginagamit ng kaaway para tayo ay malinlang, mawala ang ating paglakad sa kaliwanagan. Na ginagamit niya itong mga maliit na bagay para mawala tayo ang ating focus sa ating Panginoon.
Kaya magandang ating gagawin na sa ating mga desisyon sa buhay, mga uncertain times na hindi naman hawak natin na nangyayari sa atin, we always choose the light of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang ilaw. Ang ilaw niya, yung salita niya na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan na kahit saan man tayo pupunta, saan man tayo dadalhin, ay kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na walang takot. Kasi minsan yung takot, yan ang naghadlang sa atin na lumakad tayo sa kaliwanagan. Dahil ang takot natin, minsan ginagamit ng kaaway para yung kadiliman ang siyang mangingibabaw sa atin, yung takot. Tayo ng mga Kristiyano, prone tayo dyan sa fear. Pero sabi ng Panginoon sa Timothy, the fear is from the enemy. Kaya i-practice natin. Siyempre natural, tao lang tayo, minsan may takot tayo. Pero when you quote the verse again, it gives you strength na mapaglabanan mo ito, yung mga ginagamit ng kaaway, para hindi ka basta-basta pumatol sa mga ganitong mga bagay. So, ang gawin natin, palagi nating ang ilaw ay ang salita ng Panginoon. Palagi natin tandaan ito na tinuturo ng ating Panginoon. Ang apat po, the path to restoration. Ito po ay nire-restore tayo ng Panginoon. Sabi niya nga sa John 14:6, sabi niya, I know you're familiar with this verse, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So ito po ang nagbibigay sa atin ng paraan na tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At i-express natin yung gratitude natin at i-restore natin ang obedience natin sa Kanya lamang. Dahil siya lang po wala na po tayong iba pang mapaniwalaan na katotohanan. Yan lang po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po kailangan nating magtiwala sa Kanya bilang ng mga anak niya? Dahil po, ito na po ang last resort natin. Kaya nga to po tayo na ang gratitude natin, hindi na, the words, we cannot express the word how we express our gratitude to the Lord Jesus Christ. Kasi buong buhay niya, buong ministry niya, it's all about, hindi naman siya nagmamakaawa. It's all about humanity na maniwala lamang at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Dahil alam ng Panginoon na ang kahinatnan nila ay walang hanggan na parusa doon sa impyerno. Kaya ayaw ng Panginoon mangyari yan, di ba? Sabi niya nga, hindi, I come not, the second time He come, He will judge the world. Kaya, bakit tayo nandito sa church? What is our purpose? We come to church because we want to be drawing closer to the Lord Jesus Christ. Dito tayo tinuruan na maunawaan pa natin ang mga plano ng Diyos, ang plano ng Panginoong Jesucristo through our pastor, sa ating mga kapatiran, ang magagandang plano niya sa atin. Kasi ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya na anyone will perish. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero yung iba, hindi po nila nabibigyan ng halaga ito. Dahil ayaw nila magpasakop sa salita ng Panginoon. Subukan mo yan sa mayayaman at milyonaryo i-share ang salita. Hindi ka papansinin dahil they are counting the minutes of how much they're gonna earn for their investment. Pero tingnan mo pag si Kristo ang i-offer mo sa kanila.
Hindi kanila papansinin. Because money for them is God. Pero salamat dahil dito sa ating church, wala man tayong kayamanan, wala man tayong mga propiedad na malalaki, pero nakikita ng Panginoon the small things that we do for the ministry. Kaya, totoo yan, na ang ating mga buhay, whatever situation or katayuan natin sa buhay, God have a purpose. Kung tayo man po dito sa church ay nagkaroon ng konti, paggamit natin sa Panginoon. Wala man tayong ma-share, we can do a lot things na makontribute natin sa church. Yung mahalaga, we keep ourselves closer together as one body in Christ. If there is any misunderstanding, ayusin natin sa panalangin. Amen. Naidaan natin sa ating Panginoong na siya lang po ang titingnan natin na makagawa ng mga bagay na hindi natin kaya gawin. Kasi kahit nga sa reconciliation ay nahihirapan tayo. Kahit mga Kristiyano pa yan. It's the most difficult person to reconcile yung mga anak ng Diyos. Believe me or not. Kasi mahirap po yung marami tayong alam sa salita ng Panginoon, marami tayong alam sa ganito, ganyan, pero when it comes to helping the ministry of the Lord, ay nawawala po tayo. Sana po maging lesson po ito sa atin na we always express our gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ, our sovereign God. Na lahat ng mga bagay, lahat ng mayroon tayo, God have a purpose na magamit sa gawain, na magamit sa pagtulong sa ating mga kapwa. At then, diyan po gamitin ng Panginoon na ma-share mo ang salita niya, yung gospel niya sa mga taong ito. If we're really concerned about the Word of God, the gospel of Christ, do it as a habitual. Pag may nakita ka, may naano ka, share the Word of God. Share the gospel of the Lord Jesus Christ. And then, diyan po mag-start na gagamitin tayo ng ating Panginoon. Ito po ang gospel ng Matthew, Mark, Luke, and John. Ito po ang mga gospel na ito na napokus ng ating Panginoon na ang tao ay maisip nila na lumapit sa Kanya. Magkaroon ng relasyon sa Kanya. If you read Matthew, the book, the gospel of this disciple, doon mo makita how God loved humanity. Na kahit siya, pero hindi naman siya nagmamakaawa. Kasi yung iba, gusto nilang Panginoon magmamakaawa sa kanila. Do we have anything to be proud of na magkaawa ang Panginoon sa atin? We are not worthy na ang Panginoon lalapit, magmakaawa ang Panginoon sa atin na ganito, tanggap. I was that before. Para bang gusto mong magluhod ang Panginoon sa iyo? Kaya sabi nga, ang Panginoon ay open, walang kondisyon. Kaya, hindi natin pwedeng magmakaawa ang Panginoon sa atin para lang lumapit tayo sa Kanya. Hindi yan ang plano ng Panginoon. If we want to have a good relation with the Lord, we beg Him and ask for His mercy and forgiveness. And kneel on Him na makaawaan tayo, mabigyan tayo ng biyaya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya.
Sa ating mga buhay, meron ba tayong pangangailangan ng guidance at kanyang comfort sa ating mga buhay? May pangangailangan ba tayo na kailangan natin ang comfort na ating Panginoon? Of course, mayroon tayo lahat. Kaya hindi mo mabilang how you thank the Lord. Since na pinanganak ka, since na tinawag ka niya, and you don't know that. Ako ba, kung wala ang plano ang Panginoon sa akin, tatayo ba ako dito sa harapan ninyo and share this gospel? Dahil gusto ng Panginoon, marami pang kaluluwa. Yung ating mga kaibigan na nanonood sa atin, na first time lang nila marinig ang salita, ang Holy Spirit they will touch by the Holy Spirit and convict them na through the Word of God, masumpungan nila ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang aking sa atin ng mga Kristiyano, huwag natin talagang walain yung gratitude natin sa ating Panginoon. Kahit sa maliit na bagay ng ating buhay. We always express our gratitude to Him. Dahil alam ng Panginoon, kung tayo po ay marunong magpasalamat at tumingin ng utang na loob sa Kanya, kasi tayo, we're nothing in the sight of God. Pero salamat sa biyaya niya, naging mahalaga tayo sa Kanya. Amen. So as we approach these last days, our prayer sa bawat isa sa atin, that we keep on studying the Word of God, we keep on, sabi sa Hebrew 10, di ba? Keep ourselves assembling together as some of are doing this. Para po magpalakasan tayo sa isa. Hindi po tayo magkaroon ng mga differences about the Word of God. Kaya ito maganda sa atin dahil ang pastor natin matyaga sa pagtuturo sa ating salita. And some of his teaching ay ngayon ko lang din yan nalalaman. Because since then, wala naman ng ganitong turo. When it comes sa mga himay-himayin mo, wala po. Kaya napaka-blessing sa atin ng mga membro ng gawain na ito na pag tayo may agam-agam, may katanungan, naliliwanagan ka. Kaya let's pray for our pastor. Let's pray for each and every one of us. Mag-support tayo sa gawain dahil the Lord Jesus come. Well, coming soon. Less when we expected. So sana matagpuan niya tayo na naglilingkod sa Kanya. So salamat po at sana po ay sa kaunting panahon ay nabigyan tayo ng encouragement sa mga bagay na ito. Ganun din, palagi po tayong umasa sa anuman sitwasyon ng ating buhay, yung biyaya ng Panginoon ay umaapaw sa bawat isa sa atin. Tatayo po tayo po ay manalangin.